ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Mayroong isang bata na namatay ang kanyang ina at siya mismo ang naglibing sa kanyang ina. Nung hinatid na niya ang kanyang nanay sa libingan nito at siya mismo ang naglibing, ay umalis na siya pauwi para magpahinga. Dahil kahit sino namang anak, kung mamamatay ang kanyang nanay, sinabi nga ng ating mga ulama, ang ating nanay ay parang ang ating mga mata. Kung mamatay ang iyong nanay, ay parang nakulangan ka ng paningin dito sa mundo. Nung umuwi itong bata na to, pagkatapos niyang ilibing o ihatid ng kanyang ina sa libingan nito, dahil sa sobrang pagod ay nakatulog yung bata. Nung siya ay natulog, pagkaidlip pa lang ng bata na ito, ay agad na agad pumasok ang kanyang nanay sa kanyang panaginip. O sa madaling salita, nakita niya ang kanyang nanay sa kanyang panaginip sa unang araw pa lang ng kanyang pagkatulog nung inilibing ang kanyang nanay. At alam niyo ba kung ano yung nakita niya? Ang kanyang nakita sa kanyang panaginip ay pinaparusahan yung kanyang nanay sa impyerno. Wala iyad billah. Agad-agad itong nagising at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gagawin dahil sa kanyang panaginip. Nung dumating yung kinagabihan ng pagkamatay ng kanyang nanay at nung siya ay magsisimula ng matulog o dadatnan na siya ng antok, ay pagkaidlip niya ulit ay napanaginipan niya ulit ang kanyang nanay na pinaparusahan sa impyerno. Hindi nakapagtiis yung bata sa sobrang takot. Sa 2 beses na niyang nakita ang kanyang nanay mula sa kanyang panaginip na ito ay tatakallabu fi nari jahannam, na pinaparusahan yung nanay niya sa impyerno, ay pumunta siya agad doon sa isang ulama, sa isang alim, at nagtanong kung ano ba yung ibig sabihin ng kanyang panaginip. Nung siya ay dumating sa ulama na to at tinanong niya, "Ya ulama, ya ustad, ya sheikh, simula pa lang nung inilibing ang aking nanay o nung ilibing ko, ihatid ko ang aking nanay mula sa kanyang libingan, ay wala na akong napanaginipan simula pag ako ay natutulog, kundi nakikita ko ang nanay ko na tatakallabu fi nari jahannam, na siya ay pinaparusahan o paikot-ikot siya sa apoy ng impyerno." Ano ba yung dahilan? Ano ba ang ibig sabihin ng panaginip ko na yun? Sinabi nung ustad, nung ulama sa bata na to, "Ano ba yung gawain ng nanay mo?" Sabi niya, "Wala namang gawain yung nanay ko na masama." So sinabi ng ustad, wag na wag mong kalimutan ang pagdudua sa kanya. La taghfal an duaiha. Wag na wag mong kalimutan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasama sa hindi mapuputol sa tao pag siya ay namatay na, idha mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min 30. At kasama sa 3 na yan na hindi mapuputol ay waladin salih yad'u lahu, ay yung anak na mabuti na magdudua sa kanyang magulang. Kaya sa mga tao diyan, mga bata na namatay na ang kanilang mga magulang, wag na wag ninyong kaligtaan, wag na wag yung pagdamutan ang yung nanay at tatay na namatay na hindi ito maipagdudua tuwing kayo ay nagdarasal. Umuwi na yung bata mula sa kanyang panaginip. Pagtanong sa ustad na to, at nung siya ay umuwi,
ay takot na siyang matulog. Baka makita niya ulit yung nanay niya na pinaparusahan sa impyerno. Isang araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw, 5 araw, 6 na araw sa loob ng 1 linggo. Walang araw, walang gabi na natulog yung bata na hindi niya napanaginipan yung kanyang nanay na pinaparusahan sa impyerno. Allahumma musta'an. Takot na yung bata at wala na siyang ginagawa kundi magbasa ng Quran, ipagdua, magzikr, magbigay ng sadaka dahil hindi niya alam kung ano ba yung nangyari. Ano ba yung ginawa ng kanyang nanay? Bakit sa loob ng 7 araw na bawat siya ay dinadatnan ng antok o siya ay natutulog, ay nakikita niya yung nanay niya na pinaparusahan sa impyerno. Bumalik siya ulit doon sa ustad at nagtanong niya, "Ustad, simula nung ilibing ang aking nanay, simula nung pumunta ako dito hanggang ngayon, ay napapanaginipan ko pa rin yung aking nanay." Sabi ng ustad, "Wag mo pa rin kaligtaan, la tagfal an duaiha." Wag mong kalimutan na ipagdua ang iyong nanay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wallahi al-adim, sa loob ng ilang buwan, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, sinabi nung nagkukwento ay yung bata na ito ay walang araw na hindi niya nakita yung kanyang nanay na pinaparusahan sa impyerno. Mustamir, tuloy-tuloy yung kanyang panaginip. Hindi pa lang pagdating pala sa kanya ng antok, pag siya ay natutulog na, agad-agad niyang nakikita yung kanyang nanay na pinaparusahan sa impyerno nang hindi niya alam. Nung ito ay umabot ng taon, 1 taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon, pag-abot ng 8 taon, straight na walang araw, umaga, gabi, na hindi siya natulog, na hindi niya nakita yung nanay niya na pinaparusahan sa impyerno. Pagkatapos ng 8 taon, 8 taon mismo, nung makita niya ang kanyang nanay mula sa kanyang panaginip, simula nung ilibing ang kanyang nanay hanggang sa umabot ng 8 taon, nakita niya yung nanay niya na nasa paraiso na at ito ay lumalangoy mula sa tubig ng paraiso. Tinanong niya ang kanyang nanay mula sa kanyang panaginip, "O aking ina, simula nung ilibing kita, ihatid kita sa iyong libingan, hanggang ngayon sa loob ng 8 taon, wala na akong nakita o napanaginipan maliban na lamang na ikaw ay pinaparusahan sa impyerno. Ano ba ang dahilan? At pagkatapos ng 8 taon na yun at nakita kita ngayon dito sa paraiso, ano rin ang dahilan, o aking ina?" Sinabi ng kanyang nanay, "O aking anak, simula nung maging asawa ko ang iyong tatay, ay yung tatay mo ay meron siyang ibang asawa. At nung mamatay yung unang asawa ng iyong tatay, ay ako yung naging second wife niya. So mayroon silang anak nung tatay mo sa una niyang asawa. At tuwing umaga, pag ako ay nagtitimpla ng gatas o bumibili ng gatas para ito ay pang-almusal ninyo, ikaw at ang iyong ama ay binibigyan ko ng 1 baso na puno ng gatas, at yung kapatid mo sa ina o yung anak ng tatay mo sa una niyang asawa, ang ginagawa ko sa kanya ay nilalagyan ko lang yung 1 baso ng kalahating gatas at dinadagdagan ko ito ng tubig, at yun ang pinapainom ko sa kanya, at ito ang dahilan kung bakit sa loob ng taon ako ay pinaparusahan lang. Fa'ammal yatima fala taqhar." Waliyadu billah. Wag ninyong dayahin ang mga taong walang mga magulang, ang mga bata, ang mga yatim, dahil ang propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay nagsabi, "Ako at ang nag-alaga ng yatim ay papasok ng paraiso kasama ko," sabi ng propeta. So wag tayong mandaya ng yatim, at hindi lang wag tayong mandaya.
dahil lang sa kalahating baso ng gatas o isang baso ng gatas sa loob ng taon na siya ay pinaparusahan na. At sabi niya, "O aking ina, ano naman ang dahilan? Bakit after 8 years ay nandito ka na ngayon sa paraiso?" Sinabi ng kanyang ina, "Dahil sa iyong pagdudua sa akin o aking anak." Dahil yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa waladin salih yad'u lahu," yung anak na salih at ipagdua yung kanyang nanay. So kasama ito sa hindi mapuputol. Kaya wag na wag ninyong kalimutan ipagkait sa inyong mga magulang ang inyong mga dua. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. O Allahumma arham walidina warhamhum kama rabbayana sigara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.